Magandang araw muli ay mag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon at ngayon nga ay pagpatuloy natin yung ating topic about sa uh, the Redeemer God. So, ang topic natin ngayon ay matatagpuan sa aklat na 2 Corinthians 2 verse 14. So, sabi dito, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming sinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabagong halimuyak ng pagkakakilala sa Kanya. So, para po sa ating katuruan ngayon ay ang title po ng ating topic ngayon ay ang parada ng tagumpay o the triumphal procession of Christ. Ang parada ng tagumpay ni Hesus Kristo. So para po sa ating katuruan, tunay nga na ngayon ay pinag-aaralan natin yung katagumpayan na dulot na ibinigay ng ating Panginoong Hesus at tunay nga na isinasama niya tayo dun sa tagumpay na kinamtan. At dahil nga sa anak niya tayo ay kabilang tayo sa tagumpay na nakakamtan niya. So we are so blessed na yung tagumpay ay patuloy po natin na nakamtan na. So, para po sa ating katuruan, sabi dito, Christ leads us in a triumphal procession. So, ang ating Panginoong Hesus ay nilid tayo tungo dun sa, sabi nga, ay parada ng tagumpay na kung saan ay tayong lahat ay, sabi nga ay, naranasan natin yung gabay, yung protection ng ating Panginoon at ganoon din naman ay nagiging kabilang tayo sa pagtagumpay ng ating Panginoon sa hamon ng ating mga buhay. At tunay ng Diyos yung patuloy na gumagabay at nag-iingat sa atin. Patuloy tayo na magtiwala na patuloy rin tayo na magpalid sa nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin sapagkat higit na may magkakaroon ng kabuluhan yung buhay natin kung patuloy tayo na susunod at manatili sa ating Panginoon. Pangalawa, sabi dito, God spreads the gospel through the church. So, yung pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon ay ginagamit niya ang bawat isa sa atin, the church. And yung church is tayo po yung bumubuo nun. And ginagamit niya yung kahit nung una pa lang na ginamit niya yung 12 apostle sa pag-spread ng salita ng ating Panginoon, yung mga dating mga isda na mamalakayan ng mga isda ngayon ay ginamit sila ng ating Panginoon at naging mamalakayan na ng mga tao na naliligaw na landas. So, God spreads the gospel through the church. So, ginagamit niya even the church para may spread yung salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Pangatlo, sabi dito, the knowledge of God will fill the earth. So, yung karunungan ng ating Panginoon ay mapupuno niya yung isang katauhan. Alam natin na kung ano yung kakayahan ng ating Panginoon at alam natin kung ano ba yung kung sino ba yung lumikha ng sanlibutan ito at walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya kung ano man yung mga bagay na nakikita mo, mga bagay na nasa paligid mo, it's all about the knowledge of God kung paano niya create ang buong mundo. So, para naman po sa ating application, sabi dito, go wherever Jesus wants you to go. So, ang nais ng Diyos ay pumunta tayo doon sa mga, sabi niya ay, sa isang pamumuhay na naayon sa Kanya. Kung ano yung nililid sa iyo ng Holy Spirit, yun yung sundin mo at hindi doon sa mga bagay na gusto mo lang gawin. Dahil ito yung nakakapagpasaya sa iyo. Go wherever Jesus wants you to go. So, sundin natin kung ano ba yung kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin upang sa ganun ay maging tama yung landas na tatahakin ng bawat isa sa atin at maging tama yung pananaw ng bawat isa sa atin at magkaroon ng kabuluhan yung buhay ng bawat isa. Pangalawa, sabi dito, claim the victory of Christ even before the battle begins. So, i-claim na natin na talagang yung victory ay ibinigay na sa ating Panginoong Hesus at kasama tayo sa tagumpay na yun sapagkat simula nung tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan, andun na talagang naranasan natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. At hanggang ngayon, bagamat nakakaranas tayo ng maraming pagsubok, pero at the end of the day, yung pagmamahal pa rin at pag-iingat ng Diyos yung patuloy nating nararanasan. And we claim
And we need to claim the victory of Christ even before the battle begins. So bago pa man magsimula yung battle na meron tayo, sabi nga yung victory ay na-claim na natin through Jesus Christ. So number 3, sabi dito, use your influence and fill every domain with the knowledge of Christ. So gamitin natin yung influence natin bilang mga Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoon. Maging mabuti tayong katiwala ng ating Panginoon. Maging mabuti tayong tagasunod ng ating Diyos. So kung sa ganun ay makita sa atin ano ba yung knowledge na meron yung isang Kristiyano o isang taong sumusunod sa ating Panginoon. At mahalaga na makita sa atin bilang mga Kristiyano yung isang pamumuhay na naaayon sa Kanya at hindi dun sa mga bagay na gusto lamang natin. At lagi nating tandaan na yung pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ay hindi matutumbasan ng ano pa man bagay na ibigay natin sa Kanya. Kaya mas pagsumikapan natin na makasunod sa ating Panginoon at alamin natin ano ba yung nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At hindi yung kung ano yung nais natin na gawin sa ating buhay. So, we need to follow God and also protect His name para may palaganap natin ang kabutihan ng ating Panginoon. So, again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God bless you.